Noong ika-13 ng Oktubre, 1972, sumakay ng eroplano ang Uruguayan rugby team na kilala bilang Old Christians Club upang lumipad patungong Chile para sa mahalagang laban. Karamihan sa kanila ay hindi kailanman umalis ng bansa kaya't excited silang lahat at sumama ang ilang miyembro ng pamilya para sa suporta. Nang papalapit na sila sa bundok ng Andes na naghihiwalay sa Chile at Argentina, yumanig ang eroplano ng ilang beses. Ipinaliwanag ng isang pasahero na ang mainit na hangin mula sa Argentina ay bumabangga sa malamig na hangin ng bundok na lumilikha ng suction effect na nagdudulot ng bahagyang turbulence. Gayunpaman habang patuloy na umaandar ang eroplano, lumala ang turbulence at nahihirapang lumipad pataas ang eroplano. Pinilit ng mga piloto na patuloy na dumaan sa mabagyong hangin habang ang lahat ay mahigpit na nakahawak at pinapanood ang kanilang mga gamit na nahuhulog sa sahig. Sa isang segundo, nakita nila ang araw ngunit biglang bumaba muli ang eroplano at tumama sa bundok at nahati ito sa kalahati. Ang isa sa mga manlalaro ay natangay ng buntot ng eroplano habang ang harapan ay patuloy na umaandar hanggang sa bumagsak ito sa nyebe, natulak ang lahat ng mga upuan at nagsalpukan sa isa't isa, pumatay ng maraming tao sa iba't ibang kakilakilabot na paraan. Sa kabila ng pagkagulat, sinubukan ng mga nakaligtas na umalis sa kanilang mga upuan para tulungan ang mga natrap na pasahero. May dugo sa lahat ng dako at sinubukan ng dalawang med student na gabayan ang may mga bali sa paa upang tulungan silang huminahon. Tiningnan ng ilang lalaki ang piloto, ngunit namatay ito pagkatapos lamang ng ilang salita at hindi gumagana ang radyo. Ang iba ay nagsisikap na sumigaw para humingi ng tulong ngunit hindi nagtagumpay. Nagsimulang bumaba ng mabilis ang temperatura, lalo na nang sumapit na ang gabi, kaya nagsiksikan ang mga nakaligtas sa loob ng eroplano, gamit ang mga katawan at bag upang subukang takpan ang anumang mga butas. Marami sa kanila ang hindi mapigil ang magpanik o umiyak, kaya sinikap nilang i-comfort ang bawat isa. Sa umaga, natuklasan nila na ilan pang mga tao ang namatay dahil sa lamig. Lumipas na ang bagyo at malakas na ang araw, kaya tumingin sila sa paligid at wala silang nakita kundi nyebe at bundok ng milya-milya. Nagpasya ang grupo na dapat silang magsimulang kumilos upang mabuhay. Inalis nila ang mga upuan at mga debris mula sa eroplano upang magkaroon ng lugar na matutulugan sa gabi para sa lahat, at pagkatapos ay inilipat nila ang mga nasugatan na nakaligtas kung saan sila makakakuha ng pinakamaraming sikat ng araw, mas inuuna ang kanilang pangangailangan. Anumang bagay na nakikita nila na maaaring maging kapaki-pakinabang ay inilagay sa maleta upang maprotektahan, at lahat ng mga bag at maleta ay masusing tiningnan para sa pagkain. Ang mga bangkay ay inilayo mula sa eroplano at pinagsama-sama sa malapit, at tinakpan ng nyebe upang maiwasang mabulok, sa pag-asang maaari nilang dalhin ang mga ito kapag dumating ang tulong. Sa unang araw, mayroon na silang 11 patay na tao, kasama ang isang lalaki na lumipad. Pagkatapos magtrabaho, kumain sila ng kaunting merienda, at nag-iingat sa pagrarasyon ng pagkain para tumagal ito. Bigla silang nakarinig ng eroplanong lumilipad kaya sinubukan nilang sumigaw at iwinagayway ang kanilang mga kamay, ngunit hindi sila natagpuan. Sa ikalawang gabi, naghanda sila upang matulog sa loob ng eroplano, gamit ang mga damit mula sa mga bag bilang kumot at tinakpan ang butas gamit ang mga maleta. Sa ikatlong araw, sa wakas ay nagising si Nando. Siya ay walang malay mula nang sila ay nag-crash, kaya kinailangan nilang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ang katawan niya ay nasa kakilakilabot na kalagayan, ngunit pinilit niyang gumapang sa sahig upang makasama ang kapatid na babae, na hindi rin maayos ang kalagayan. Nang magtanong si Nando tungkol sa kanilang ina, kinailangan nilang sabihin ang totoo na namatay ito, kaya naisip niya ang tungkol sa kanyang ama na nag-iisa sa Uruguay. Pagkatapos, gumamit sila ng ilang metal upang simulan ang pagtunaw ng snow upang magkaroon ng tubig. Gumawa din sila ng malaking X sa lupa gamit ang mga maleta, umaasa na may makakakita sa kanila. Nang may lumipad na ibang eroplano, sinikap nilang ipakita ang refleksyon ng araw sa salamin at patuloy na sumisigaw. May nakapansin sa pag-alog ng mga pakpak ng eroplano, kaya maaaring ito ay isang senyales na nakita sila. Kinabukasan, narinig nilang muli ang eroplano ngunit malayo ito, ibig sabihin ay naghahanap sila sa ibang lugar at hindi sila makita. Nagsimulang pag-usapan ng grupo ang mga opsyon sa kaligtasan at naalala nilang may ilang baterya sa buntot ng eroplano, kaya dapat silang lumabas upang hanapin ito. Pagkatapos gumawa ng ilang salaming may kulay gamit ang salamin sa eroplano at leather mula sa mga upuan, ang 4 na survivors ay nagsimulang umakyat sa bundok upang hanapin ang buntot.
Sa sandaling umakyat sila ng ilang milya, natuklasan nila na ang crash site ay hindi na makita mula sa malayo dahil sa lahat ng snow. Nangangahulugan ito na ang pag-asang mahanap sila ng rescue plane ay halos imposible. Sa sandaling iyon, napansin nila ang pagbagsak ng nyebe, kaya nagpasya silang bumalik sa ngayon. Lumipas ang mga araw at pagkatapos ng isang linggo ay naubusan sila ng pagkain. Walang hayop o halaman sa lugar, at sinubukan nilang kumain ng lumat mula sa bato ngunit nakakadiri ang lasa nito. Binanggit ni Nando na kakainin niya ang mga bangkay kung kinakailangan, at di nagtagal ay nagtalo sila kung dapat silang kumain ng karne mula sa mga patay na pasahero. Binanggit ng ilang nakaligtas na itim na ang kanilang ihi at binanggit ng iba ang takot na makulong dahil dito, ngunit hindi sila nagkasundo. Habang patuloy na lumilipas ang panahon, masyado na silang desperado sa pagkain kung kaya't nagsimula silang kumain ng anumang bagay na mahahanap nila tulad ng mga sintas ng sapatos at sigarilyo. Nagdulot lamang ito ng lalong pagdidilim ng kanilang ihi. Sa ika-8 araw, pumanaw ang kapatid ni Nando, at nagpasya si Coco na magsulat ng liham sa mga magulang, na naglalarawan sa trahedya ngunit gayon din ang kagandahan ng lugar. Ilang bagyo pa ang tumama sa kanila ng mga sumunod na araw at nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng eroplano. Gayunpaman sa ika-21 araw, ang kalahati ng grupo ay napagod sa sitwasyon at gumawa ng anunsyo. Ibinigay nila ang kanilang pahintulot para sa iba na kainin ang kanilang mga katawan kung sila ay mamatay. Pagkatapos ay pumunta sila sa labas at gamit ang piraso ng basag na baso, kumuha sila ng karne mula sa mga katawan upang muli silang makakain. Nang makita ito, nagbago ang isip ng ilang tao at sumama sa grupo sa labas upang sa wakas ay kumain din, naiwan lamang ang 5 tao na tumangging maging cannibal. Sa sumunod na araw, nagsimula sila ng maayos na sistema upang itago ang karamihan sa mga katawan habang ginagawa nila ang trabaho, sa ganoong paraan ay hindi kinakailangang makita ng iba ang kakilakilabot na pagpuputol sa mga katawan. Nagsimula rin silang mag-iwan ng ilang piraso ng karne sa ilalim ng araw upang painitan ito. Makalipas ang ilang sandali, nakakita sila ng bagong maleta na nakabaon sa nyebe at nagulat sila nang may makitang radyo sa loob. Matapos makabuo ng antena, nagawa nilang paanda rin ito, para lamang malaman mula sa balita na pagkatapos ng 66 na misyon na paghahanap, nagpasya ang gobyerno na sumuko. Nagkaroon ng breakdown ang buong grupo dahil nawawalan na sila ng pag-asa, at ang 4 na tao ay bumigay na at kumain din ng karne ng tao. Pagkatapos, 3 lalaki ang nagpasya na lumabas upang hanapin mabuti ang buntot ng eroplano. Ang unang bagay na nakita nila ay maraming mga debris at 5 katawan, kabilang ang lalaki na sinipsip palabas ng eroplano. Patuloy silang kumilos ng mabilis hanggat kaya nila, na mahirap dahil maraming nadudulas habang umaakyat at ang nagyeyelong hangin ay nagpapahirap sa paghinga. Sa gabi, nagsiksikan sila sa gilid ng bundok at sinubukang matulog habang may bagyong humahampas sa kanilang paligid. Nagising sila na nababalutan ng nyebe ngunit buhay pa, gayunpaman, ang isa sa kanila ay nabulag at ang 2 pa ay napakahina na, kaya bumalik sila sa pamamagitan ng pag-slide pababa sa piraso ng mga debris. Pagkatapos ng ganoong nakakatromang karanasan, ang huling lalaki ay sumang-ayon na kumain din ng karne ng tao, at natulog na lumuluha. Sa ika-17 araw, 5 araw nang bumabagyo sa lugar. Nanatili sila sa loob ng eroplano at sinubukang magkwento para makalimot sandali, ngunit biglang bumagsak ang avalanche, na naglibing sa eroplano at napuno ito ng nyebe. Habang ang ilang mga tao na nagawang manatili sa ibabaw at nagpapanik, ang isa sa kanila ay pumunta sa labas, at napansin niya na ang bagyo ay lalong lumalala. Pagkatapos ay desperado silang naghukay sa nyebe para ilabas ang lahat ng pasaherong natabunan, at umihi pa sila sa nyebe para mas mabilis itong matunaw. Pagkatapos ng maraming trabaho, pagsusumikap, at pagsigaw, nagawa nilang mailabas ang lahat maliban sa isang babae, na natabunan ng malalim at agad na namatay. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng kakaibang ingay at natuklasan ang isa pang avalanche na paparating, na muling naglibing sa kanila at pumatay ng ilan pang lalaki, kabilang ang kapitan ng koponan. Ang mga nakaligtas ay agad na gumawa ng ilang mga butas upang sila ay makahinga, ngunit habang sila ay patuloy na naghihintay, maaari lamang silang magdasal habang naririnig nila ang mga ingay na dulot ng pagbagsak ng snow. Nang makabawi sila ng kaunting lakas, inilipat nila sa isang sulok ang 8 katawan. Sa ika-18 araw, 2 araw na silang nakalibing sa ilalim ng snow at tumitindi ang gutom. Wala silang pagpipilian kundi magsimulang kumuha ng karne mula sa mga katawan,
ngunit sa pagkakataong ito ay mas mahirap dahil hindi nila maitago ang karamihan sa mga katawan sa nyebe upang maiwasang makita ang mga mukha ng katawan. Nangangahulugan ito na alam nila kung sino ang kanilang kinakain. Dahil dito, galit na galit si Numa kaya nagsimula siyang maghukay at binasag ang bintana, na naging dahilan upang siya ay masugatan. Sa kabila nito, hindi siya sumuko at patuloy lang siya sa paghuhukay. Sa ika-20 araw, sa wakas ay nagawa niyang makagawa ng sapat na butas para makalabas ang natitirang mga nakaligtas. Pagkatapos magkaroon ng ilang sandali upang makapagpahinga at tamasahin ang katotohanan na sila ay buhay pa, ang grupo ay nagsimulang magtrabaho sa paghuhukay ng eroplano. Natuklasan ni Numa na may sugat siya sa paa na hindi niya naramdaman dahil sa lamig, ngunit hindi niya ito pinansin at patuloy sa trabaho. Sa kalaunan, ang sikat ng araw ay nakatulong sa kanila na mailabas ang eroplano at sinimulan din nilang isaalang-alang ang pagpapadala ng ilang lalaki sa paghahanap muli ng buntot, ngunit wala pa rin silang paraan upang makaligtas sa napakalamig na gabi doon. Sa huli, pumayag silang maghintay pa ng ilang araw dahil malapit na ang tag-araw. Sa ika-34 na araw, sa wakas ay nagsimulang matunaw ang yelo. Ang dalawang nasugatan na lalaki mula sa simula ay malubha ang kalagayan, at alam ng mga medical student na wala na silang magagawa. Sa loob lamang ng ilang oras, natuklasan nila na napuno ng likido ang baga ni Coco, ngunit walang epekto ang CPR upang matulungan siyang makahinga at siya ay namatay sa lalong madaling panahon. Nang ilabas nila ang katawan, nakita nila ang kanyang sulat at iningatan ito ng mabuti. Sa ika-36 na araw, sapat na ang pagbuti ng panahon para makaalis sina Roberto, Nando, Tintin, at Numa upang muling maghanap habang nakasuot ng dagdag na patong ng damit upang makaligtas sa mga gabi. Hindi nagtagal ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Numa at siya ay bumagsak, kaya tiningnan nila ang kanyang paa at natuklasan na ang sugat niya ay infected. Iniisip ng grupo na dapat nilang ibalik siya, ngunit sinabi ni Numa na sapat na ang kanyang lakas upang bumalik ng mag-isa at hiniling sa kanila na magpatuloy. Sa sandaling nakabalik si Numa sa crash site, siya ay nahimatay. Makalipas ang ilang oras, nagising siya nang matuklasan niyang naghahalucinate ang isa pang pasaherong may sakit bago namatay. Kinaumagahan, sinimulan na rin ng grupo na alisin ang yelo sa cockpit kung sakaling kailanganin nila ito. Nais tumulong ni Numa ngunit hindi niya magawa dahil masyado siyang mahina, na nagparamdam sa kanya na wala siyang silbi at malungkot. Sa lalong madaling panahon, ang tatlo ay bumalik na may malaking balita, natagpuan nila ang buntot ng eroplano. Pinuntahan nila ang buntot kasama ang iba, nagdala sila ng maraming malinis na jacket, bote ng rum, sigarilyo, at maging tsokolate. Nahanap din nila ang mga baterya ng eroplano, kaya sinubukan nilang i-konekta ang mga ito sa cockpit upang gumana ang radyo. Pagkatapos ng maraming trabaho, nakarinig sila ng ingay mula sa radyo, ngunit walang sinuman ang sumagot sa kanila. Nagsimula muli ang mga araw, at ang grupo ay nag-aalangan na lumabas muli dahil ang pagpapalipas ng isang gabi doon ay halos ikamatay nila kahit na may mga dagdag na jacket. Lumalala ang impeksyon ni Numa at kumalat sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ang pagkain na natagpuan nila sa buntot ay hindi pa rin sapat, kaya kailangan nilang simulan ang pagtanggal ng mga buto ng karne. Sa ngayon, nasanay na sila sa ganitong buhay at hindi na nababahala. Dahil alam niyang wala na siyang mahabang oras, huminto si Numa sa pagkain para sa ikabubuti ng mas nakararami. Sinubukan nilang ayusin muli ang radyo ngunit ang mga wire ay nagdulot ng maliit na short circuit at sila ay sumuko. Sa kanilang galit, sumulat sila ng mensahe sa eroplano na binibilang ang mga nakaligtas. Sa isa pang paglalakbay patungo sa buntot, nagulat ang grupo na makakita ng ilang waterproof fabric na nakatakip sa mga tubo. Agad nilang dinala ito pabalik at nagsimulang gumawa ng sleeping bag na magbibigay daan sa kanila upang makaligtas sa malamig na gabi sa labas. Gumagana pa rin ang maliit na radyo at narinig nila sa balita na kahit 58 araw na ang lumipas mula ng pag-crash, ang Air Force ay nagpaplano na magpadala ng isa pang sasakyang panghimpapawid upang hanapin sila. Nagsimula ang argumento kung paano magpapatuloy. Ang ilan sa kanila ay nag-iisip na dapat nilang hintayin ang sasakyang panghimpapawid, habang ang iba ay iginigiit na hindi sila kailanman makikita ng mga ito sa ibaba kaya dapat silang gumawa ng paraan. Frustrated, pinunit ni Roberto ang sleeping bag. Pagkatapos, nagpasya ang grupo na aliwin ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng ingay ng ibon habang nakikita silang lumilipad, at nakahanap sila ng kamera na ginamit nila sa pagkuha ng mga larawan.
Nang gabing iyon, pinahintulutan sila ni Numa na kainin ang kanyang katawan, at sa umaga ay nakita nilang patay na siya. May sulat sa kanyang mga kamay na nagsasabing, walang mas hihigit pa sa pag-ibig kaysa ibigay ang buhay para sa mga kaibigan. Dahil sa inspirasyon ng mga salitang ito, nagpa siya sina Roberto, Nando, at Tintin na lumabas muli. Matapos kumuha ng bagong pantulog at maraming karne, nagsimula silang umakyat sa kanluran upang tumawid sa bundok para marating ang Chile. Mahangin ang panahon sa gabi, kaya naghukay sila ng butas sa nyebe at nagsiksikan sa loob ng sleeping bag, na nagpahintulot sa kanila na mabuhay hanggang umaga. Nang sa wakas ay maabot nila ang tuktok ng mataas na bundok, sila ay nawasak ng matuklasan na mayroon pa ring napakalaking milya na dapat lakbayin. Sa isang sandali ay naisipan nilang sumuko dahil wala silang sapat na pagkain para sa naturang paglalakbay, kaya nagboluntaryo si Tintin na bumalik, sa ganoong paraan ang pagkain ay magiging sapat para lamang kay Roberto at Nando. Ang biyahe ay hindi kapani-paniwalang mahaba at mahirap, ngunit pagkatapos ng mahabang paglalakad, sa wakas ay bumaba ang dalawa sa lambak, kung saan ang lupa ay mas mabato kaysa nyebe. Nang masira ang sapatos ni Nando, tinalian ito ni Roberto ng tela at nagpatuloy sila. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, nasuka si Roberto, ngunit inaliw siya ni Nando at sa umaga ay muli silang kumilos. Ang lahat ng pagsisikap na ito ay nagbunga dahil sa kalaunan ay nakahanap sila ng ilog na may sariwang tubig at maliit na butiki. Sa sandaling iyon, tumingala sila at sa kanilang gulat, nakita nila ang lalaking nakasakay sa kabayo na nakatingin sa kanila. Nasa kabilang bahagi ito ng ilog at dahil sa ingay ng tubig ay hindi sila marinig ng maayos, kaya pagkatapos silang makita na sumisigaw at iwinawagayway ang mga kamay, naghagis siya ng papel at lapis. Ipinaliwanag ng dalawa kung sino sila at dinala ng lalaki ang papel para tumawag ng tulong. Sa lalong madaling panahon ang mensahe ay nakarating sa Air Rescue Service at isang bagong misyon ang isinagawa. Bumalik ang lalaki para kay Roberto at Nando at dinala sila sa kanyang cabin, kung saan nakakain sila ng tamang pagkain sa wakas. Sa loob lamang ng ilang oras, ang lugar ay napapaligiran na ng mga reporter na hindi nag-atubiling magtanong. Nang makarating ito sa balita, ang grupo sa crash site ay nasabik ng marinig na malapit na ang pagliligtas, kaya nagsimula silang maghugas upang magmukhang presentable hanggat maaari at inipon ang kanilang mga gamit sa mga bag, kabilang ang mga piraso ng eroplano bilang alaala. Nang sa wakas ay dumating ang helicopter, isinama nila sina Roberto at Nando upang sila ay magsilbing gabay. Sa ika-71 araw, sa wakas ay nailigtas ang grupo, at umiiyak sila sa kaligayahan sa sandaling nakita nila ang mga helicopter. May nagre-record ng buong rescue, kabilang ang katotohanang ipinilit ng grupo na dalhin ang kanilang mga bag kahit na walang puwang para sa mga ito. Sa kabuuan, 16 na tao ang nakaligtas. Nang makarating sila sa lungsod, naroon na ang kanilang mga pamilya na naghihintay para salubungin sila pabalik. Pagkatapos ay dinala sila sa ospital, kung saan naghihintay ang napakaraming tao at tinawag silang mga bayani. Pinigilan ng mga doktor ang mga reporter at nagsagawa ng buong pagsusuri upang suriin ang kanilang kalusugan, lalo na't napansin nila ang estado ng kanilang mga katawan na sobrang nangayayat. Dahil halos hindi sila makagalaw, tinulungan nila ang isa't isa sa pagligo, at nariyan din ang kanilang pamilya upang tulungan sila. Ang lahat ng nakaligtas ay binigyan ng sariling higaan, ngunit sa gabing iyon ay ramdam na ramdam pa rin nila ang aftershock, kaya nagsiksikan sila para matulog bilang isang grupo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.